From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kaigsunan, nagbasa ta sa Word of God ng Taknaa o atong gibasa ang mga sulat ni Pablo, usa ka eksperyensyado nga veterano, o ang iyang gisulatan si Timoteo. O sa iyang pagsulat, nag-ingon si Pablo nga kinahanglan buhaton sa usa ka ministro o sa usa ka worker ang duha ka butang. Ang pagkamakanunayon ug ang pagantos. Amen. Ang pagkamakanunayon ug ang pagantos. Mao ni ang mga importanteng butang sa atong pagalagad. So, sa atong gibasa kaganiha, nakita ni Pablo nga kinahanglan ang iyang ministro nga batan-on nga mao si Timoteo, kinahanglan mulahutay diha sa pagalagad ganini ang Dios nagtawag kaniya. Nya ang matag sulugoon sa Dios, nakita ni Pablo kinahanglan sa pagtagad niini o sa mga pagtambag. Unya atong nakita nga kinahanglan mo mapadayunon, dili mausab, o ang commitment sigurado. Ang buot sa Dios nga kitang mga katawhan dunay espiritong mupadayon o muantos. Kay nakitan sa Dios sa unahan, basta mahimo ka ng anak sa Ginoo sa gingharian, daghan ang mga pagsulay. Kung way pagantos, di ka makalahutay. Kung walay pagkamakanunayon, dili gyapon ka makalahutay. Ang tuyo sa Dios nga ang matagusa nga gitawag makalahutay. Makalahutay dili lamang sa mga pagsulay kundili sa pagtubo nga makaabot siya sa ikaupat nga laka nga didto na manukad ang iyang reward. Muna ang timan-in ninyo ang mga pulong nga atong gibasa karong kabuntagon o kini naghatag kanatog hulagway sa usa ka magtotoo nga gipasulod na sa gingharian. Mga anak sa gingharian ang tawag sa tuwa. Dili na kita anak sa iglesia, anak ta sa gingharian. So ang atong church mentality nilabay na. Kanang church mentality, usahay mo dasil, usahay maluya, musimba, walay commitment, basta musimba lang ko. Church mentality na, di bagikan ta sa ginatawag simbahan. Kabalo mong asa tagikan tanan. Di bagikan mo diha sa dakong relihiyon nga ako pong gigikanan. Diha, basta mo simbatag Domingo, kausa sa usa ka Domingo, isa ka oras tama na. Mao bitaw hangtod karon igsuon,
gi-inculcate na ako sa inyo dili tama kanang maong mentalidara. O bitaw hantod karon maglisod ko nga ay kaduhang service sa hapon kinahanglan tambungan sa tanan. Kay ang atog yung natun-an gabasta't makasimbag ka usa, tama na. O bitaw sayang Huwebes, maningkamot pa ta para dunay mo simba. Patikdan ba ninyo ang Domingos buntag? Wa kayo paningkamot. Kay mo man itong mentalidad. Basta Domingos buntag, presente ta. Pero pagkahapon, bugat na kayo. Kabalo ba mo sa kabubuton sa Diyos, isa ka adlaw 24 oras ang pagsimba? Mao nang kanang buntag ug hapon, kulang pa na. Mao nang atong gipun-an og Huwebes. Ang Huwebes kulang pagyapon og pentahon nimo. Kulang pagyapon na sa 24 oras sa usa ka adlaw. Dapat kung kita mo simba, Sabado pa sa hapon sa alas 6 ni anata. Hantod buntag matapos ta alas 6 sa gabi. Kumpletong 24 oras na. O mong gani nato gibuhat na. Sa buntag magsuta alas 7:30, karon gani mahuman na tag alas 12. Sa una mahuman tag alas 10. Karon gani usay mahuman na tag alas 12. Pila ka oras na? 3 ka oras og tunga siguro o 4 ka oras og tunga. Sa gabi ipila. Gikan tag alas 5 hantod alas 9. 4 ka oras. Barely na 10 ka oras ang atong gigamit sa usa ka adlaw. So napatay utang nga 14 oras sa tubangan sa Dios. Nagihulipan na lang nato nag-Miyerkules, gihulipan nato nag mga prayer, gihulipan nato nag prayer mountain, gihulipan nato nag mga prayer band, mga kining unsani kining overnight prayer meetings. Dili man gani ginatambungan sa tanan. So kung sa tubangan sa Dios meticulous kayo ang amahan, nakakita ni ini, nagakwenta ni ini sa atong kinabuhi. Labi na tang mga anak sa Dios nga makahibalo ni ining maong mga pagpadayaga. Kay basta ang Dios na lipay sa atong ginahimo. Walay problema ang milagro. Walay problema ang kaayuhan. Walay problema ang panalangin. Ang nakadiferensya sa kadaghanang mga anak sa Dios, wala sila makakita ni ini. Unya sa dihang wala to ni makit-i, ang Dios di ay nagmugot na sa tuwa kay daghan tag kakulangan, unya mo duol pagitag mangayo. Sulay daw ninyong ginikanan ninyo samtang nagmugot ninyo, wa siya malipay nimo kuhitag mangayo ka. Kundi ba tamparo sa imong madawatan na. Mao na nga atong amahan, maayo na lang gyud kay siya. Kay bisan nagmugot siya nato, inig pangayo nato kadugin mapugo siya hatag. Pero mas maayo nang nalipay siya. Para wa patamangayo, nagahuna-huna na siya para nato. Pagka ang amahan manggod nagmugot, kay daghan tag kakulangan nga wa nato makita, o sa tuyuon niyang dili ta tumagon. Moingon siya tudluan ta kag leksyon. Tanaw nato. Tuyuon niyang ibutang kas kalisod. Pagka naglisod-lisod ka na, tuwa na magtawag ka na niya, dito pa siya mo tanawa. Mirisi nimo. Di ba? Dili ta niya itugyan sa kamatayon siguro, pero tudluan ta niya leksyon. So, hangtod ba mo balik siya, sige lang tagtudluan og leksyon kay gahi tagulo? Dili na. Nakakita na taon sa iyang kabubuton. Ato na ning ginatuman, og nakapahimuot na ta sa iyaha. Sa dihang makapahimuot ka sa amahan, wa pa ka mangayo gihatag na. Kay siya ang mas nagunahuna sa imong tanang pagpanginahanglan. Diha na mutubod ang mga panalangin. Mao na ang ingon nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan magmalig-on ta sa grasya sa atong amahan. Mao nang gisulti niya, be strong in the grace of our Lord Jesus Christ. Unsa nato paglig-on karon kung wa ta makakita aning mga simpleng butang, mga anak sa gingharian, anad ta sa mga pagantos. Muingon ta nga usa kadlaw kadu magsimba dakong pagantos, antusa. Hantod nga ang imong pagsimba dili na pagantos. Usa na kakalipay. Usa na ka panalangin. Hallelujah. So,
kung ang tanan makasabot ni ana, makaingon ka nga maanad ka ana, makaingon ka nga kulang pa diyay ang duha ka beses magsimba sa usa ka adlaw. Basig ikaw na imuhangyog moingon ka, Sabado pa pastor, mo simba na ta. Hantod Domingo sa gabi muuli mi kadlaw na. Lami kayo ang imong simana ana. Lami kayo ang panalangin sa Dios kay nagatanaw siya nimo nga naay kalipay. Hallelujah. Wanang sa dihang gitawag ni Pablo si Timoteo nga akong anak, ato na lang po itong i-transfer sa Ginoo para sa atong gingharian, siya nagtawag ka natog anak. Ang pasabot nga pinaagi sa ministeryo ni Pablo si Timoteo, nakailas Ginoo. Mo nang kamong tanang nakailas sa amahan, pinaagi sa akong ministeryo, matawag ko kamong mga anak sa lugas nga pagalagad. Kay pinaagi sa inyong magbalantay, nakaila mo sa lugas nga pagpangalagad. Amen? Hinunuwa ang anak, kinahanglan mo tubo. Ako'y amahan sa espiritu, nga dili ko gustong makita lang ako mga anak ko ay tubo-tubo. Morning gisulti na ako ganiya. Makakita ko mga anak nga dako na, unya bata lang yapong kinaiyahan, mo na makaingon ko nga physically tigulang ka, mentally bata ka. So duhay atong edad. Physical age o mental age. Mao ni ang irony dinhi, kaya nguban physically 50 anyos. Physically 40 anyos. Tigulang na ba kanang lig-on na. Pero mentally 5 years old. Physically puti ng buhok. Ang uban wala gani buhok. Pero mentally 5 years old. Dali malain, dali mapangdog, dali manluod. Ang bata basta manluod, mawa. Hindi magpakita. So, sa may tabuan na. Kung ako amahan, makaingon ko nga, nganong nanganak man ko ani. So may kung sa Ginoo ngay mo pong kung ipaanak ani, tiguan na kayong lawas, bata kay gutok. Ang gikinahanglan sa Ginoo, ang atong edad sa pisikal, mupantay sa atong edad sa mental o sa espiritual. Hallelujah! Mo nang daga masayop sa iyong pastor. Na ay nag-abot diha sa tong kumpanya ha. Nangita sa pastor sa Jesus Christ. Ang iyang katubang ako. Ingin ko wala diri. Ngano man, naman ko'y tuyo niya. Kano sa man tumabalik? Ingin ko taod-taod pa siguro to. Si kabalo ako yung katubang. Kadugay ni Son, ako kantos kay kakatao-uno naman kog mayo. Ingin ko, ako bitaw ang pastor. Siya, ikaw? Di ko katuo nga ikaw ang pastor. Ingin ko, sa maday mong pagtuo. Ay, daw pagtuo ka ng tigulang na, ano na, sungkod, niya, puti nagbuhok, o kaya wanay buhok ba? Kaya mo, may lang pagtuoy so, no, ginani ng achievement sa tao, tigulang na gyud ang magbalantay o kanang hamtong na ba kanang di murag kanang na nagigibog aton ba pero nagkataon nadto nga naka-uniforme kog basketball kadala pag yung bola abi niya usa sa mga bata dinhi ikaw ang pastor dinhi sige siya tanaw sa palibot ba ikaw ingko ako bitaw abi ninyo sa contrast nga nakita bata kay physical. Pero dili ni mahimo sa usa ka bata kining iyang nakita. Mahimo lang ni sa usa ka hamtong nga tigulang na. Praise the Lord. So nakita ninyo, bahala nagbata tas physical, basta sa mental mga 100 years old na ta. Sa pagunahuna, sa responsibilidad, sa pagpasan, sa pagsulbad, ana ang gikinahanglan. Maunay masaligan yun sa Ginoo, mauna ang moabante, mauna ang makita sa tuwa. Pero nagatubang mo,
pastor, pagkatapos igsoon, muragyog, tag-iyas, tibok, kalibutan. Pero pag dumala pa, lupig pa'y bata, mao na'y irony diha, mao na'y pait diha, mao na'y sakit diha. Gusto mong mangitag daghang inana? Adto mos gawas, daghang fellowship diha, muragyog na'y mahimo. Papasaan ang responsibilidad, mukaratil og dagan na, mangitag trabaho. Pastor ka, nagtrabaho ka, ahinte sa kumpanya, ahinte sa tambal. Pagbuka sa iyang portfolio, dili Biblia makita, mga tambal o mga ikog sa pating. Nang iho bitaw, kanang palikpik sa iho, unsa man na, gwapo ni nga sabaw. Tuwara. Imbis pulong sa Diyos ang gidala, dili na pulong sa Diyos. Abi nimo, pero pastor ka, pastor, ugi mong tanaw gyud, makaingon ka nga, daghan sigug membro ni. Basig 1 million ang membro ani. Pag tanaw nimo igsoon, 4 ka buok membro, di niya madumalahan. Kisa may mong membro, ako ragong pamilya. Iyang asawa, di mo to niya, pati yan 3 ka anak. Mauray nabili niyang membro. Ang naggunit sa ila, nga pilido na lang. Pero pag-alagad, di niya madumalahan. Tanawan ninyo yung magbalantay. Batanon kayo. Pero sobra. Praise the Lord. Ana ang hamtong. Ana ang magamit sa Ginoo. Ana ang tugyanan sa iyang gingharian. Hallelujah! Unya walay gitindugan kundili ang gahom sa Dios. Nakalahutay, wala mo hilak panahon sa mga pagsulay. Wala mo dagan panahon sa pagsulay. Wala, nagpabilin. Pagka dunay mga palasanon, wag yun mo tago. Nangita na inog pasanon. Wag pasan, sa iyang kaugalingon lang, nagpasan pa sa uban. Kana mo'y magbubuhat. Dili sulbarono ng batasan. Sulbaronon bang batasan sa iyong magbalantay? Basta kamo nagalakaw lang sa bunga sa Espiritu, dili niyo makita ang otoridad sa inyong magbalantay. Kano sa lang ninyo kung makita nga murag tigre, pagka dunay bunga sa unod sa sulod. Pero tanawan tanan mulakaw sa bunga sa Espiritu, wagi kagubtanan. Wagi gubot. Ayahay tang tanan. Igsuon ra ko ninyo. Masiyano pa ko sa inyo ha. Mulutaw lang ang bunal sa magbalantay sa dihang dunay mga lobo nga nasa sulod. Amen. Alang-alang na lobo, gitikon lang. Gusto sa uban, bisan na lobo, katawa lang yapon ko. Kung saan man akong lobo, gitikon. Dili, so magbalantay ka na lobo. Gamit yung bunal. Niyaday ka. Binunalay ta. Ana. Di ko mahadlo ka na. Kaya ang tinud nga magbalantay, dili mudagan makakitag lobo. Awayo ng lobo. Kisay lobo, ang bunga sa unod. Kanang mga espiritu sa bunga sa unod, pagbahin-bahin, panag-away, mga silusay, mga linainay, mo na mga lobo nga mukaon sa espiritu nga mga maayo. Unsay mga karnero, bunga sa espiritu, gugma, kalinaw, kalipay, mo na pangalan sa mga karnero. Pagka nanatanan nimo karnero ka, mo nang bantayanan ka nga di makaon sa mga lobo na. Tanaw, basta way lobo diri. Di ba, lami kayo ang atong panaguban. Pero na'y lobo, diyan na mo tunghang magbalantay. Nagdala og bunal. Binunalay kutob sa mahimo. Tanaw nato kinsay mga piang. Praise the Lord. So, dunay pagtubo. Ino na ang pagtubo sa physical, dili may tabo di adadayon. Pero sa spiritual, mas kusog ang pagtubo. Nya ang gamayng bata, mutubo pinagi sa mga pagkaon, gatas, hantod nga siya makakaon naggahi nga pagkaon, o niya sa pagpaugnat mo, exercise na siya, mo nang pagka nagatubo ta, di more nga daghan tang ginapasan nga responsibilidad. Kay pagpaugnat na sa atong kusog, o niya daghan nga labas nga hangin,
usang labas nga hangin para sa espiritual, kanang pagampo, kanang dugay nga pagampo, labas nga hangin na para sa imong espiritu. Unya, daghang pahulay o katulog, wala magasto sa daghang away, daghang pahulay, daghang katulog, ang buot pasabot, mas daghan ang bunga sa espiritu ang nagadumala sa imo kay na kay pakigdait, pagkatuna kay bunga sa espiritu. Ang amahan, wa masuko nimo, kanunay nalipay sa imuha, makapahulay kanunay imong espiritu. Wala ka gibadlong, wala ka matugaw, kusgan ka pagkahuman. Alipayon ka pagkahuman. Nya, sa dihang nakanini nga mong environment, mutubo ka ngadto sa pagkahimsog o ngadto sa pagkahamtong. Unya, kini may akong gipangita, ingon nga amahan sa pagtuo. Nya, din hinining pagalagara, din ninyo makita ang hustong pagkaon. Walay lain kung dili pulong sa Dios. Walay sagol, wala gisagulan og bitsin, wala gisagulag pagpalami. Whether lami sa iyong paminaw og dili, ang insaktong pulong sa Dios may atong madawat. Unya, hustong gidaghanon sa labas nga hangin gikan sa espiritu, mao ang pagampo, hustong katulog, pahulay sa pagpakigsulti sa Dios. Kay wala tay dinumtanay sa Dios ug sa ato, ang Dios na himuot nato, inigtan-aw niya, ni ana ang akong mga matinumanong mga anak. Kapahulay ko day mo espiritu basta may kag relasyon sa Dios, di ba? Oh. Pero wa kay tubo-tubo, muduol ka niya. Muy nga na Ginoo, niya na po ang way tubo-tubo. Muduol ka niya, sige kag kaon sa iyang pagkaon, 20 anyos na, unyawa ka ni tubo, ingon ang Dios, ni ana po ang way tubo-tubo, sige lag kaon. Sa na po? Makapahulay ba ka o mong amahan nga nag-attitude sa imo ha? Saan po yung kinalad? Samad? Hodek? Kaya di ka makapaimuhod sa iya ha? Nalkansi ang amahan sa imong kinabuhi. Pero ang amahan, moingon, anak, kung sa may mong kinahanglan, ni ang ako matinumanong anak, ni ang akong anak nagapasan og mga responsibilidad, ni ang akong anak nga eksaktong pagtubo. Kinsa may nalipay nga amahan, iniguli sa iyang anak igsoon, isa siya sa mga bright sa iyang klase sa eskwelahan. Oy, proud ang amahan na. Kisa mga amahan ang nalipay, iniguli sa iyang anak, puro pula ang card. Na amahan, gikulat ang anak, namatay ang taon ng anak. Nga naman, kayang card, daghang pula. Nakulatahan, hantod, napatay ang bata. Sa sobrang kulata ba? Kay, bugo si utong yung anak, o kaya way tuon-tuon, na mayaba siguro. Pag-uli, daghang pula. Gikulata, nasubraan, namatay. Tanaw, ang attitude sa amahan nga to sa anak. Wala makapahimuot sa yaha. Pero tanawa, kung ikaw amahan, ang imong anak, dunay dugog nga ginahatag sa imuha, siyempre, natural, mahimuot ka sa yaha. Pero imong anak, puros lang, problema ang gihatod sa imuha. Pagbalita sa eskwelahan, nadroga imong anak. Pag-abot sa report card, na-comment ang teacher, the most dangerous, destructive, talkative, tanan-tanan ditong mga kuwan gisulti. Kinanglag guidance, pagbasa nimo, sa may mong bation? Liwat ba ka ni school o kinsa ni naliwat? Praise the Lord. Nakita na ninyo ang epitome sa tinuod nga anak. Tanawan ninyo yung magbalantay. Himo ang example. Sa diyang madungog akong pangalan, problema ba ko sa amahan? Unsa man ko? Dili ko igsoon magbalantay lang, isa ko sa iyang mga anak. Kamo mga anak pod mo niya. Mo nang pareho ta. Nya ang pananaw sa Dios nato dili lang ta mga anak, mga sundalo usab ta niya. Ang tanang sundalo mo praise the Lord. Praise the Lord. Kinahanglan ingon nga sundalo dili ta matarog o kita disiplinado. Di ba ang gituon sa sundalo disiplina? Ang sundalong way disiplina, nahigugma ba mo? Patakalag pabuto sa iyong pusil, abusado? Di ka mahigugma sundalong parehana? Kita mga sundalo sa amahan, kay nagikatubang ta o kining espiritual nga gubat. So, kita na ninyo,
Kang kinsa ihatag ang pusil? Sa hamtong sa bata? Sa hamtong ihatag ang pusil. Mo nang kamong mga PCM, BSGL, o mga full-time workers, mao ang akong kauban nga nagauna sa panggubatan. Kay nagtahom kong kamo mga hamtong na. Pero kalit-kalit ang usa ka PCM o BSGL ni talikod sa rank sa pagpakigubat ni adtoy so nakiguban sa mga kaaway. Malipay ang commander ana. Niking ka nga balimbing man day ka. Abi na kog bunga ka na sa espiritu, bunga pa man day gyapon ka sa unod. Nagdahom para ba kunimo, naghatag para ba kunimo pusil. Dakong sala sa tubangan sa gobyerno na. Usahay imong commander, pusilon ka pa tungod anay imong gibuhat. Sa tubangan sa Dios, basta mo backslide ka, gikan sa imong gikahimutangan, sala na para sa imuha. Ayaw pagpakasala kay dili mahimot ang Dios sa mga makasasala. Amen. Mo nang gisulatan ni Pablo si Timoteo, gitambagan siya nga kinahanglan mo antos ingon nga maayong sundalo. Di ba number 1 nga disiplina sa sundalong pagantos? Paantuson aron mahimong maayong sundalo. Kaya ang imong adtuan dili picnic. Imong adtuan dili piyesta. Gitagaan ba kag pusil para piyesta imong adtuon, happy piyesta niyang pusil. Happy party niyang pusil. Kaunan ang imong adtuon dili igsoon. Gitagaan ka, designate kang sundalo kay nagdahom. Ang tanan ngay mong adtuon gubat nga di basta-basta. Og sa gubat daghang pagsulay. Daghang pagsulay. Og di ka magbantay, mamatay pagyud ka. Inana ka delikado ang gubat. Kitang tanan we are engaged in a spiritual warfare. This is the only church I believe. This is the only fellowship I believe that is emphasizing spiritual warfare so much. Because here we have growth. And when you become a PC, BSGL or a full-time worker, you become engaged in a spiritual warfare. You become a soldier of the Lord Jesus Christ. Tigdas-das ka, ngadto sa unahan. Kita bitaw ninyo, basta natay concert crusade, ang nanagalinyang nagauna, mga PCM ug BSGL. Makadumala ba kag kalag kung dili ka hamtong ng imong kuhaon? How can you? You cannot. You cannot win souls if you are not a soldier. Because as a soldier, you must know that warfare happens in the spirit. And if you are not matured, how can you defeat the devil when the devil knows who you are in the spirit? Kung kapareho kanya espiritu, mo yun siya, ayaw na ta, butiti kang dako, pareha ka na ako, dili ka mudaog. Ang mudaog, ang nakahibalo lang sa espiritu, ligon, dili matarog, dili mo compromise. Nahigugma sa kalag. Hallelujah! So ang matag sundalo, kinahanglan mo sakripisyo dako ug mangandam alang sa pagantos. Ang mga sundalo kinahanglan nga mobiyas panimalay. Amen. Dili gyud sila pwedeng dunay kalabutan. Mobiyas panimalay, mubiya sa mga hinigugma ug mga higala, kinahanglan nga sila andam nga musugubang sa init ug sa tugnaw, ug kinahanglan nga sila moapil sa makaluya nga mga pagmarcha, magkinabuhi sila sa mga rasyon ug kining tanan ilang gibuhat tungod ug alang sa ilang yuta nga natawhan. Kitang espiritual nga sundalo gibuhat nato tungod sa atong kingharian nga natawhan. Hallelujah! Praise the Lord. Tiyaw na ninyo na, no, mga igsoon. Mga sundalo, mubiyag panimalay, mubiyag mga mahal sa kinabuhi, niya muapil sa makaluyang pagmarcha, mabuhig rasyon. Ha? Mga workers, nabuhi ba mo sa rasyon? Tanaw, kinsang mga workers din nabuhi sa rasyon. Gawit ang kadagalang masaligan na ako karon mga workers o mga tinuod nga PCM o BSGL. Mao na ang kauban nako nga nanasikapat nga lakang sa pagtubo. Mao na gina-emphasize na ako sa inyo. Kung walay pagtubo, di ta masaligan sa Ginoo. O di ta masaligan sa Ginoo, di ta mahimong worker, wala tay reward. Kay ang pagka-worker na di imong kaluwasan.
When will you receive your reward? When you are a child? No. When you are an infant? No. When you are an adolescent? No. You only receive your reward once you work for somebody. Amen. Once you applied in a company, you were accepted, and you began working, that is when your reward came. Salary, every month, nagadawat ka. In the kingdom, you only receive your reward when you work for Him. And you work for Him when you are matured enough to work for Him. Because the Lord does not designate work to infants, to children, and to those that are yet in their adolescence. He only designates work to those that are matured enough to do the work. Manaingon siya, I am coming quickly to reward unto every man according as his work shall be. Kung pananglitan, infant, bago kong convert, na muadto na kog langit, na ko i-reward, ug i-reward ka sa Ginoo sa imong pagkalibang, unsa may reward nimo? Tagaan ka nag-reward, flasher ang ihatag nimo. Kay maura na imong ministry. So why reward ya? Ang reward naa sa magbubuhat. Naa sa nagabuhat. So kamong tanan maninguha nga makaabot sa pagka-worker sa Espiritu para magsugod ng dawat sa inyong mga reward. Mga sundalo mo ni Kristo. Ang mga Kristohanon kinahanglan nga magkinabuhi nga sama nini tungod ug alang sa Ginoo. Apan tanaw nga apostol nga si Pablo nagsulti sa bersikulo 4, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Pagka-anindot ni ini nga verse, sundalo kinahanglan dili magapilapil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Maubit ang mga worker, dili pwede magnegosyo. Dili pwedeng walay kuan sa iyang kaugalingon. Dili siya pwedeng naikalabutang sibilyan. Maubit ang diri, ang mga worker wa gitun-an nga mudawat og bribe. That's why kamong mga members nga may gugmaon sa ilaha, inighatag ninyo, mamatikdan ninyo, gusto nilang ibutang ninyo na sa offering, ibutang inyong pangalan o gidesignate nga para sa ila. Because it is official. Kay walay gusto nilang kalabutan nga higot sa mga hatag nga makapahigot sa ilaha. Ngaon niya, igsoon maoy mahimong agianan sa kaaway. Daghang mga worker gihatagan, gidawat nila, nahimong personal ang hinatagay. Kadugayan, dili lang kwartang gihatag. Pati unod, gihatag na. Wa ka-refuse, kay anad naman siya sa pagdawat ana. Apan din hinining pagalagara, ang gihatag para sa Ginoo. Gigamit para sa Ginoo, o alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen. Karon, moderno man ang atong kalibutan, sayon ang pagkinabuhi. So sa pagapilapil sa mga butang ngaya sa kalibutan, sayon. No? Daghang karon ang mga worker sa Ginoo kunuhay. Pero akong gisusi, kini bang wala masakop sa gingharian? Gisusi na ako, puro na ay negosyo. Pero full-time worker daw sila, mga ministro. Mao lagi na, pag-abri sa ilang malita, palikpik sa sawa. Sa kining palikpik sa iho ang na pertig yun. Pagkatapos ikson, mao na gihanyag. Ang uban daw, naapay yung mga klaseng medisina ug tambal, kada abli. Ang uban po, insurance. Abi ni pag-abli, papirmahon ka og kining Word of God, insurance man di ay. Ug mamatay ka, mauning imuha. Unsa man ka, ministro ko sa kwan, ana, dito. Unsa man nimo pagkasundalo na, gihimo naman kang salesman sa yawa. Kwarta na may mong gipangita, dili naman kalag.
Di gibiyaan ka na sa nagahatag sa panalangin. Gitawag ka pagkatapos pabaligyaon kag tambal kay di makasuportar nimo. Dili Ginoo'y nagtawag nimo na. Mga full-time workers, kinsay nagtawag ninyo? Nanarbaho ba mo? Naabay sundalo nga nagsundalo niya siya gasweldo sa iyang kaugalingon. Moy nga ng sundalo, biyang ko sa akong pusil, manginabuhi sa ako kay wa mo ko isweldo. Mangita sa ako, gisupply sa akong kaugalingon. Dili na sundalong gipadala sa Pilipinas. Tanaw niyo magsundalo mo. Kompleto mo og uniforme, sapatos, pusil, training para ipadala og nay nagasweldo ninyo. Mao na ang gipadala sa Ginoo. Diri siging harian ang Ginoo gayud mao'y nagatawag. Kung mo'y ng Ginoo magpadala ko og 2,000 ka sundalo, siguradong mapakaon niya na. Siya ko'y tagiyas na ng bugas. Siyempre, ikaw ba'y tagiyas na ng bugas o di mo niyo mapakaon na tanan? Mga langgam ganis kahanginan, wala gani na magtrabaho gipakaon? Labi na kitang mga sundalo nga naga buhat sa iyang kabubuton. Praise the Lord. Magpahimot pa da sa atong mga kapitan, mga sundalo? Tanang sundalo, mingog amen. Kung sa may atong buhaton sa pagpahimot, tuman lang, nagahulat ka lang order. Tuman ka lang. Tuman lang. Pagingon sa kapitan, adto dito, adto dito. Pagingon sa kapitan nga, makigubat ka to, makigubat ka. Bahalag mamatay ka, basta namatay kang nas panggubatan. Ano yung mga sundalo? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, dili ka pwedeng mo sundalo o dili ka hamtong. Wa ka niagig training o wa ka kabalo kung sa imong nasudlan. Mga kaigsunan, ang si Pablo sa atong gibasa ng Ebanghelyo, naghatag yapon nato og example sa mga magdudula nga disiplinado kayo. Disiplina gyapon ang iyang isulti. Unya sa mga naghago sa pagtrabaho alang sa ani. So kitang tanan nagahago alang sa ani. Sa verse 6, the hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Sa verse 6, mag-uuma, nagapaabot nga makaani, kinahanglan nga maghago siya pag-ayo. So, kining atong mga concert crusades, kining Powerline daily telecast, abi ninyo igsuon, adlaw-adlaw makita ninyo sayon kayo nabuhaton. Wala ko gikalintura sa ubang mga bahin sa concert crusade. Diha sa Powerline, gikalintura ko diha. Gikalintura ko diha. Nga naman, because you are not only sitting down in the studio and talking nonsense. You are giving a part of your life to your televiewers. Mabitaong sahay, makita ninyo, ang akong telecast magbalik-balik na lang. No? Magbalik-balik, kabubuton po sa Ginoo na para may memorize yun ang akong mga wali. Pero ang hinungdan na yan na, demanding kaayo na nga maong ministry. Nga ang akong time, gidemand pag-ayo sa pagpakaon na. So, may paghago ang pagpamugas, ang pagpananom. May paghago. Una ka mo harvest. Kaya di man lang ka basta mo tanom. Kinahanglan, mudaro ka. Kuhaw ng mga bato, kuhaw ng mga bitin, kuhaw ng mga sagbot, kuhaw ng makadaot, una ka pa makatanom. So, that is one of the sacrifices of spiritual farming before we could have an abundant harvest. Una, ipugas ang binhi, daghang hago ang mahitabo. Ang naghago, may magaunas ganti. So nakita nato mga kaigsunan, na tunay harvest sa tibok Pilipinas karon. We have exported the Word of God not only to the whole Philippines, but
around the world. And we are now enjoying a great abundance of harvest. Tibuok Pilipinas. Kita na ninyo ang mga televiewers na ay nagdamgo nga usa ka bagong affiliated nga ministro. Ingon siya, pastor, sa akong damgo, imo kong gipakita sa daghan kaayong tanom. O ako kabalo sa itong mga tanuma, pero daghang bunga. Ang uban, dagko na kayo, puno nas bunga. Ang uban, gagmay-gagmay pa. Ang uban, naapas tunga-tunga. Ang uban, mga batanon pa nga mga punuan. Pero ingon siya, ang uban, batanon pa, ang uban, natunga-tunga. Ang uban, nagabunga na. O giingnan ko ni mo nga mauni ang uma sa Diyos nga gipabantayan sa kuha. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Makigambit ba mo sa ani? Mao lagi nang kinahanglan makigusat ang tanan sa Espiritu, kay kitang tanan doon na may usa ka tumong lamang, ang tumong nato nga kining ani may hatod nato diha sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan. Pusa, wata ni tabang sa Ginoo, kay dili kinalatabangan ng Ginoo. Kay bisan wala ta ang Ginoo makahimo. Kinanglan magpagamit ta. Ingon nga instrumento. So, sa pagpakigubat, sa pagtanom, kining tanan, may niton ug matinumanon, nga magbubuhat ang nagahimo. Walay tapulan nga kinahanglan sa gingharian. Nagaingon ng proverbio, ang usa kuno katapulan sa panahon sa ani, sama sa aso sa mga mata. Sa katao, nakatila na ba mong aso sa mata? Pertigyong hapdusa. Inga na daw ang tapulan sa panahon sa ani. So sa mga anak sa Ginoo diri sa gingharian, walay mas may siguro say walay TV kay gisimog tanaw sa inyong naong diha. Imbis ako mo tanaw na ninyo, pagkagwapo din ako diha. Gwapo man day ko sa TV, oh. Ari mo tanaw na ako. O saray gwapo dire. Hallelujah. Magtrabaho ba ta? Ingon nga magtatrabaho, kinahanglan kita batid mo gamit sa atong mga kasangkapan. Look at verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kita well-versed sa mga pulong sa Diyos. Sa mga pagtuon naagyod ta. Sa tanang bahin naagyod ta. Mao nang tinuod yun tang magtatrabaho. Ang atong kasangkapan mawang pulong sa kamaturan. O ang Diyos mahimuot kinahanglan nga ayuhon nato pagdala ang pulong sa Dios sa laing pagkigsulti. Ang importante sa tanang butang mao ang atong hustong pagtamod sa Biblia. Ana ay tulo ka mga lagda nga sagupon natong tanan labot sa pagdala sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kinahanglan pangitao nato kini. Mususita sa kasulatan. Pasudlon nato ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Let us search the Word of God. Reading and searching are two different things. You can read the whole Bible without searching, but you cannot search without reading. So when you search, you are searching for something. You are searching the Word of God. John 5:39 says, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testifies of me. So karon, gina-search nato na. Karon, atong gibasa, at the same time, ginasusi nato unsay kamaturan nga nadiha. Amen. Then, pasudlon nato, let the Word of God come into our hearts. Pasudlon nato pulong sa atong kasing-kasing og magkinabuhi sumala niini. Unya buhaton nato and let's act on it. Praktiso ng kamaturan nga atong nadawat. Praktiso nato ang kamaturan nga atong nadawat. Lugasta, magpakalugasta.
Hamtong ta, magpakahamtong ta. Worker ta, magpaka-worker ta. Bunga ta sa Espiritu, magpakabunga ta sa Espiritu. Nya kita, mga worker sa Ginoo, magtatrabaho sa Ginoo, walay angayang ikaulaw na to. Di mo dapat maulaw. Ang worker po, nasayod yun sa iyong kaugalingon. Physical, spiritual, material. Nasayran niya tanan ang iyong kaugalingon. Kinsay una inyong sayran, una mo makiksayod sa ubang kalag, ay mong kaugalingon. Amen. Amen. Una ka magtudlo o kahinlo sa uban, hinlo sa imong kaugalingon. Una ka mo kuha sa muta sa uban, una ka manguwag muta sa uban, kuhaaw sa ang imong kaugalingong muta. In other words, basta worker ka na, magtatrabaho ka, wala na'y masaway sa imuha. Hallelujah. Para mo yung representative ko ni Jesus Christ, walay masaway sa physical. Ano yung si Pablo nga, nagbatunta ni ining mga saad, mga hinigugma, hinluan ta nga tong kaugalingon. Sa tanang kahugaw sa lawas, ug sa espiritu, ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa kadlok sa Dios. Having these promises, therefore, dearly beloved, let us cleanse ourselves from our filthiness of the flesh and of the spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, mahimutang mga magtatrabahong walay angayang ikaulaw. Nya na magkugita ni ining mga butanga o kini makahatag o pasidungog kaniya. Nya kita usap mga sudlanan. Unya ang mga sudlanan kinahanglan malinis ug magpagamit sa Ginoo. Sa verse 20 ug 21 mo na gisulti. In a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. I want to become a vessel of honor. Gusto ko sudlanan ko nga ang Ginoo mapasidunggan sa akong kinabuhi. Kano sa tamay mong sudlanan nga kapasidunggan ang Ginoo nato? Sa dihang kita manghinlo sa atong kaugalingon. Sa tanang butang, physical o spiritual. Nya, sulti ni Pablo ni sa dakong balay dunay daghang sudlanan. Nagkalain-laing matang sudlanan. Ang uban alang sa paginom, ang uban alang sa pagluto, ang uban alang sa madungganong paggamit kay sa uban, ang uban hinimog bulawan, ang uban plata, ang uban hinimog yuta, kining tanan tinuod diya sa kinabuhi ug sa buraton sa Ginoo. Apan ang dakong punto nga angayang timan-an mao ang tanang sudlanan bisan kun kini bulawan o yuta lang, kinahanglan nga malinis o gandam nga bagamit sa agalon. Mao kini ang gisulti ni Pablo dinhi nga kining maong duha ka butang itudlo may tungod sa mga sudlanan. Una kini anaa magamit dayon. Available kanunay ang sudlanan. Pasa sudlanan nga lisod gamiton, dili na igsoon makapaymot sa Ginoo. Ilabayay na nabi ako'y pitcher di asbalay. Kada switch nimo igsoon, kanang initon bitaw nimong tubig. Pagka switch nimo, maghulat ka. Dapat 5 minutes init ng tubig. Abi ninyo, yung nag-switch, mubugnaw na hinoon ng tubig. Pagkadili nimo yung switch, muinit na hinoon. Way nada ning sudlanan eh. Kung kano sa nimo, patumanon nimo sa imong gusto, di mo tuman. Murag switch sa suga ba, kano sa nimo patyon, dito musiga. Ana, dili na siya available for the master's use. Available mo mong tanan. Kung magpagamit mo sa Ginoo, available mong tanan. Available ang inyong time, available ang inyong kaugalingong physical, available ang inyong spiritual, available ang inyong talent. If you will not make yourself available to the Lord will not use you. Ang uban available ang akong talent pagkang akong pangalan makita. Pero kung si pastor may makita, dili ko. Ang akong talent, ako arani. Di imuha na lang. Dili gamiton sa Ginoo na. Kinanglan available ta. Mo nang mahadlok ta. I am always available for the Lord.
Lord niya ko. Anytime gamiton ko nimo, available ang tanan nga niya kanako. So para sa sudlanan magamit, kinahanglan kini available. Amen? Magamit dayon. Ikaduha, kinahanglan malinis ang sudlanan. Walay bunga sa unod, bunga sa espiritu ang naa kaniya. Gugma, kalinaw, pailob, pagkamapainobsanon, tanan na ana diha. Una ka pa magamit. Kinsay gusto magamit alang sa pasidungog sa Ginoo. Pero pastor, gusto ko magamit niya, or di ko available. Gusto ko magamit niya, pero isud man ko aw ning akong bunga sa unod. Di arinola ka. Orinola ka sa Ginoo. Sudlanan gyapon ka. Pero dili kay ka-display. Amen? Dili kay display. Butanganan kasi ang luwa o butanganan ka pa sa ubang butang. Dito ka sa tago. Pero sudlanan gyapon ka. Pero alang sa dili maayong kagamitan. Dili ko gustong orinola ko sa Ginoo. Gusto ko ako o sa kabulawanon nga sudlanan nga makapahimuot sa iyang atubangan. Kung ang Dios mo gamit nato, kinahanglan kita ubos sa iyang kabubuton. Wala ta naglabaw sa iyang kabubuton, wala ta nagbuot-buot, wala ta naguna-una, naghulat ta sa iyang kabubuton. Nya kinahanglan kita malinis tungod kay Ginoo dili mo kuha og mo gamit sa hugaw nga mga sudlanan. Ang verse 21 nagsulti niya na, therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. If you are a vessel of honor, the Lord is always going to display you. Ikaw kanunay ang ipakita sa Ginoo. Kanang mamisita mo sa balay sa inyong mga higala, di ba na sila i-display nga mga butang diha? Gusto nilang makita ninyo? Tuwa dito. I-display, guwapo gyud kaayo. Makaingon kag pagkagwapo, bulawan kaayo, antik kaayo, kalamian i-display. Kay gusto lang makita nimo na. Kung ikaw available, malinis o nagpasakop sa kabubuton sa Dios, i-display ka sa Ginoo. Ikaw ang gusto niyang makita para gamiton kanunan. So, ingon ang kasulatan, hinluan ta ang atong kaugalingon sa bisan unsang makahugaw sa lawas o sa espiritu. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, gisulti ni Pablo ni, o gikan niini maghinluta sa atong kaugalingon. Tanan, basta kaugalingon na gani, lawas kalag o espiritu na. O niya, verse 22 nagingon, flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Gikan sa usa ka malinis nga kasing-kasing. Ingon nga mga sulgon kita, kinahanglan magpailog, maaghop, maayo, og matinabangon. And a servant of the Lord must not quarrel. Dili manggiawayon, but be gentle to all, able to teach, patient. In humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Ang pulong pakigbisog nagkahulugan sa pagpakigubat. Dili harmful ba? Dili ka nang dunay warlike spirit ang usa ka galamiton sa Dios. Patient, kanang matinabangon. Gentle, dili makigbisugon, dili makigubaton. Sulugoon sa Ginoo, dili mo buhat niya na. Kilanglan nga siya o sa katawo nga malinawon o dili palaaway. Ang maalamon nga Kristohano nagabuhat, mubuhat gayud sa tanang paagi sa paglikay sa pagpakigaway. Ang number 1 ko sa away, pride. Kanang pagpahitason. No? Gusto nimo ikaw makita. Makahagit na ngadto sa uban. Makahagit na sa yawa nga punan pa ang imong pagkamapaytason. Dili kinahanglan makita ni sa sulugoon sa Ginoo. Ang Ginoo kinahanglan ang tao nga gigamit sa Ginoo o sulugoon sa Ginoo kinahanglan makakat-on sa paagi sa Ginoo nga mao ang pagka malumo para sa Ginoo. Matinabangon,
bunga sa Espiritu, makiangayon, and dili palabi-labihon. Kung imo siyang tanawon, mas gusto pa niyang tuwa siya sa pinakaubos nga dapit. Mao nang nakasubay na siya sa kabubuto sa Dios. Ingon ang kasulatan, he that humbleth himself shall be exalted, but he that exalteth himself shall be abased. Kontento siya bisan unsay ipabuhat sa iyaha. There is no preference in his ministry, there is no preference in his service to the Lord. He is completely under the will of God, and he only obeys what the master tells him to do. Ginatuman lang niya unsay ginasulti sa magbubuot niya nga mao nga amahan sa langit. Karon sugdan sa Ginoo sa 1998 ang dakong harvest o ang mga magbubuhat maoy gamiton. Magbubuhat nga nahamtong, dili sulbaronon, maoy manunulbad og problema. Kung ikaw designated ka ng PCM o BSGL, pagkatapos na pangdol pag-usab, dakong sala ang imong gihimo. That's backsliding of your fruits, and the Lord is not pleased with your life. So you maintain that, and you take the initiative nga kana imong gunitan, korona na sa imong kinabuhi, korona na sa imong kaluwasan, ayaw pasagding na ay makailog paana, kay tagsara ang makaabot diha, nga tagad korona o ingnon sa Ginoo, magbubuhat ka sa akong gingharian. The greatest honor that the Lord can give you is when the Lord tells you you are one of His workers in His kingdom. That's the greatest honor that can be bestowed upon a man, to become a worker for His kingdom. Pinakadakuna, munang pag-abot ni mo diya, guniti na. Pero nagpapangdol-pangdol na pud ka, ay mo nang Ginoo, bata diay ka. Dili di ka angayan dinhi sa maong mga reward. Ibalik ka dito. Backsliding na na. Once na abot ni mo na, ayaw buhii, guniti, nga way makailog sa imong korona. Kay mo balik ka paubos, nakasala ka. Mo na pagkakaplag na yung gingharian sa Ginoo, mubalik na po kag denominasyon, dakong sala imong gihimo. May pang-ingon si Pablo o si Pedro, may pangwa na ka masayod sa kamaturan, nung kang nasayod ka, unya mubalik ka, sama ka sa iro nga nagkaon sa imong kaugalingong suka. Dili dautan ang pabalhin-balhin og relihiyon basta pataas. Pero naabot na nimong pinakataas. Nababay mo taas ang Jesus Christ? Napay mo taas sa iyang gingharian? Kinsa may taas, ang gingharian ni Jesus Christ o ang denominasyon? Gingharian ni Jesus Christ o ang relihiyon? Once nakaplagan na nimo na, napadayag na sa imuha, pagkatapos natudluan ka na unsaon ang pagbaton sa bagong espiritu, pinaagi sa paginulsol, mamatay ang daang espiritu, nga mao ang espiritu sa sala, nga mao ang espiritu sa pagsupak, namatay na, pinaagi sa iyong paginulsol, nagingon ka, not my will but thine be done, natagang kag bagong espiritu, unya mo balik, nakapag-usab, nadaot na ang imong kalaganan. Wala na kay kapaignan pa, asa pa man ka, mabitaw nagtuunta para mo pataas. Ang pagpataas na to, ang una, ang mga denominasyon nagtudlo nga lawas ang ilang makita mo sa langit. Dili, unang-una ang imong espiritu may padtuon dito. Pinaagi sa pagkasayod sa mga pinadayag. Pinaagi sa pagkasayod, sa pagpataas sa imong kaalam ug kaibalo, sa mga pagpadayag sa Dios nga ihatag kanimo. Wala nay mo taas pang pinadayag kaysa lugas. Wala nay mo taas pang pinadayag kaysa kinabuhi ni Jesus Christ. Wala na mo taas pang pinadayag kaysa kinabuhi ni Jesus Christ. Wala na mo taas pang pinadayag kaysa sa iyang pangalan. Wala na mo taas pang pinadayag kaysa nadayag ang gingharian sa Diyos sa iyota. Wala na mo taas pa na. Pagka nasangko, ni mo na ang imong espiritu na nasa langit. Ang imong espiritu tuwa na sa langit. Nasangko na naman mo ang pinakataas. Lawas lain niya din. Sa gingharian sa Diyos sa yuta ay mong lawas niya din. Pero yung espiritu tuwa na dito. Gingharian sa Diyos sa yuta na dayag, ang tanang niya din yung gitudluan, mahingpit, dalhon dito sa gingharian sa Diyos sa langit. Sumpay na ang tanan sa inyo ha. Mo backslide pagani ka, anang maong kamatuuran na sa pagpadayag sa imo ha. Mubalik ka pa sa ubos-ubos ana,
sa tubangan sa Dios, backslider ka o makasasala ka. Wa na kay kaluwasan. Ang buot pasabot pastor, ang niya lang din may maluwas. Ang dunalay kompletong pinadayag sa kamaturan, mauray maluwas. Amen. Di na kamuingon. Kami diyan sa denominasyon, kung di mo musangko sa kamaturan, di gyapon mo maluwas. Tinuod ng akong isulti ninyo. Ang maluwas, ang nakan Jesus Christ lang. Sa panahon ni Noah, pilay naluwas. Ang nakasulod lang sa pinadayag sa arka. Sa panahon ni Lot, pilay naluwas. Upaton ta sila, nalaglag pang isa. Tulo na lang. Ina na ang ratio sa kaluwasan, bisan hangtod sa atong panahon ron. Kung maluwas sa Diyos ang 3 milyon, gamay kay na ikumparar sa 7 bilyon nga tao sa kalibutan. Ang arka sa kaluwasan niya na. Kung sa'y pangalan sa arka sa inyong kaluwasan, ang gingharian ni Jesus Christ. Ang pagbulutan ni Jesus Christ. Na matikdan ba ninyo ang unang ipadayag sa tuwa ay ang kinabuhi? Ay ang pangalan, pagkatapos ang iyang kinabuhi, karon igsoon gipadayag sa tuwa nga siya muhari nato, ikatulog gipadayag sa tuwa ang iyang gingharian. Gisakop na ta sa iyang gingharian. Ang ikaapat nga pinadayag, unsa man? Kuhaon na ta dire. Dalhon na ta sa iyang gingharian sa langit. Hallelujah. Mo na magkinabuhi ta, ingon nga maanak sa gingharian, gunitin ninyo na, walay mo kuha sa inyong korona sa pinadayag, walay mo ilog na. Mailog pa na sa inyo ha, ang kaluwasan ninyo nawa na sa inyo ha. Basta na-designate mong PC mong BSJ, pinakadakong dungog na ang mahatag sa inyo ha. Mailhan mo sa langit, rehistrado mo, magbubuhat mo, nakasulat ang tanan yung ginahimo. Your reward will come when He comes. When He comes back, His reward is with Him to reward every worker according to their works. How can you work when you are not a worker? So mag-work kaya ka, una ka mag-work. Masay work ni mo karon, kanang imong ginapabuhat sa imo karon. Mao na imong trabaho sa gingharian. Ang imong reward gikan kan Jesus Christ. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Manindog tang tanan. Amahan nga balaan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa tanan nga imong ipadayag kanamo karong kabuntagon. Ang matagos ang niya dinhi, maayo na inyong balatian. Itubag na ang inyong mga problema. Doon na kaagian. Ang bisan unsang pagtubong inyong gikinahanglan, i-provide sa Ginoo. Ing kabuntagon, ang Diyos nakiksulti ka nato pinagi sa iyang pulong. Dawata na nga pagtubo sa imong kinabuhi. Dawata ang paglakaw sa iyong hingpit nga kabubuton. Ayaw tipas sa wala og sa tuo. Mupadayon ka nga tulid sa imong mga lakang. Ay paghunong sa tunga, ay pagbalik sa imong mga dalan. Mupadayon ka paingon sa unahan. Hantod masangko nimo ang kinatibukan sa kamatuoran sa pagpadayag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa pangalan ni Kristo Jesus, maanha sa inyo kini mga pulunga, masilyohan sa inyong kinabuhi o magkinabuhi mo alang sa iyang kaymayan o kabubuton hangtod sa iyang pagbalik. In Jesus' name, amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned,
we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.